Can this be considered as a mutation or iteration of the pork barrel system, itong allocables? Definitely, mutation siya. May kasabihan nga, pork by any name, still pork. So, talagang bagong anyo, pero pork pa rin. Basically, anong opinion mo rito sa allocables? Okay? Lumalabas kasi dito sa allocables, dun pa lang sa NEP, sa budget preparation, dito sa National Expenditure Program, meron na nakaalat sa bawat kongresista. Okay? So, obviously, that's a circumvention of the 2013 Supreme Court ruling. Pero, comparing this to the previous pork barrel system, is it much worse or it's basically the same? What do you think? Well, basically, yung pag inalat sa kongresista bago pa buuin yung NEP at pumasok sa NEP, maaari mong tawagin yan na parang earmark eh. Yan yung practice sa iba't ibang bansa. Pag kunyari kapartido ka at medyo mahina yung partido doon sa distrito na yon, naglalagay na sila ng pondo para doon sa mambabatas ng distrito na yon. So, pangkaraniwan yun, no? Yung pork barreling naman, hindi lang sa atin eh. Parang nakuha natin sa mga Amerikano yan. Pero sa iba't ibang bansa, kahit yung may mga party in power, normally, nilalagay nila yung pondo nila kung saan sa palagay nila makakuha sila ng suporta. So, yun. Sabi nga ng isang nakausap ko dati, kung masipag kang mambabatas, mapapasok mo na yung mga proyekto nyo bago pa mabuo yung NEP eh. Di ba? Kakausapin mo lang yung, let's say, superintendent ng isang eskwelahan o yung district yung district engineer, maaari na ipasok yan, no? Ang kakaiba lang siguro ngayon, napakalaki ng halaga, Christian eh. Yung scale yung amounts involved. Kung matatandaan mo nung bagong na declare unconstitutional ng PDAF, parang 70 million lang allocation for lower house member eh. Tapos 200% ito. 200% na to eh. Pag in-apply mo yung inflation from 2013 to the present, hindi aabot ng mahigit lang sa 100 milyon yung lower house. Hindi 1 billion, no? Na nakikita natin yun dito sa allocables. Parang napakababa na pag nakakuha ka lang ng 1 billion. Pero in terms of of policy, obviously may mali rito, di ba? Dito sa allocables in terms of policy. Especially if you look at the budget from the perspective of equitability. Definitely, may mali dyan kasi yung gaya nga sinabi na pakinggan ko si dating sekretary ng DBM, si Butchabad eh. Yung budget ay parang yan eh, ang inuhubog yan batay sa prioridad sa development plan na medium term. Pero pag sinasaksakan mo ng kung ano-ano mga proyekto yan, nawawala na yan, no? Yung alignment yan doon sa development plan. So definitely, as a practice, it violates yung policy o yung development plan. Okay. Pero yung isang question dito, bakit despite the Supreme Court decision, hindi mawala-wala yung pork barrel by any name? Kumbaga, madali siya mag-mutate. Kumbaga. Nung nag-decision sa Supreme Court na bawal na yung PDAF, ang tawag na sa political science niya slash fund. Ibig sabihin post budget authorization action on the part of legislators. Nung paman, sinigurado na rin na hindi nawawala yung tinatawag na insertion ng mga legislators. Pero ang kakaiba lang yata noon, kung aking natatandaan, ay naghihingi na ng ano ba yung mga proyektong gusto ng legislators. So medyo may pagka-specific yung pinapasok sa budget. Ganon rin yung halaga, 70 million o 200 million for senators. Pero nilalagay na sa NEP o hinahayaan silang ipasok nila sa proseso ng deliberasyon ng budget. Pero parang may allocation na. So yung allocable dati, essentially, nasa limit nung parameter nun, yung total amount ng PDAF. Pero hindi na pwedeng idikta ng legislator pagkatapos ng budget na mapasa bilang batas kung saan ilalagay yung pera. So, nakasecure na siya sa budget.
So, yun yung nakasanayan na. Yun yung doon nagsimula ang pork barreling noong 1922 eh. Parang earmark siya. Para sa distrito, anong proyekto, particular yung proyekto. Iba't iba yan, no? Hindi lang roads yan, hindi lang farm to market road. Iba't ibang mga allocation na maaaring pagdadagdag ng eskwelahan, maaaring pagpapatayo ng school building, etc. etc. Ideally, ano yung mga pwedeng gawin para matanggal itong pork barrel system, or at least to cure the inherent problem that is found within this particular system? Well, short of changing the system, when I say yung system, yung ating pagpapatibay ng ating pampolitikang sistema. Kasi sa atin, yung kawalan ng partido, yun ang unang dahilan kung bakit ang transaksyon ay sa pagitan ng mga individual. Unang-una, tandaan natin, Christian, ang Pangulo ang may malaking kapangyarihan na kontrolahin kung ano nangyayari sa budget. Diba? Siya nagpapanukala niyan at siya nagpapatupad niyan. Pero bakit hinahayaan ng mga Pangulo na magsiksik ang mga mambabatas sa kanyang sariling budget? Yeah, good thing that you mentioned that, Prof. No? So dito pwede ba maghugas ang kamay yung presidente? Kasi siya yung nangunguna supposedly dito sa pagpapanagot dito sa mga nangurakot sa flood control project. Pero kung pag-uusapan itong allocable, kasi ang basa ko rito personally, no, para lumalabas na may sabuatan dito yung executive at saka legislative. Especially kung pagbabasihan natin yung PCIJ report, ang top 2 recipients ng allocables, yung presidente at yung pinsan niya na dating speaker. Ganun na nga, Christian, no? Anong nangyari dyan ay, ewan ko kung naisahan ang presidente o nakaligtaan ng mga ahensya sa ilalim ng presidente, natutukan mismo kung ano nangyayari doon sa budget. Pero even then, di ba? May pananagutan dito kasi it's supposed to be a budget, right? Yung NEP. Definitely. Ang nakikita ko nga ang kaibahan nito sa mga nakaraan, although palagay ko nagsimula ito nung panahon ni dating Pangulong Duterte pa eh. Medyo umangat yung poder ng mga nasa legislatura, particular na sa lower house, na magdikta kung anong inilalagay sa budget. Kumbaga, yung dati natin, sabi ko nga doon sa aking pag-aaral, ang Pangulo patron-in-chief. Pero dito, sa mga nakarang taon, kung bagbabatayan natin itong allocable, hirap sabihin ng term, no? Ang pangit yung term eh. Parang sinurrender ng presidente yung kanyang kapangyarihan sa mga namumuno, lalong-lalo ng mababang kapulungan. Pero ngayon, diba, dahil matindi yung issue ng flood control corruption, maraming galit dito sa massive na pandarambong na nakikita natin. Do you think this is enough as an opportunity for us to push meaningful reforms, specifically in the pork barrel system? Kunwari, tanggalin yung allocables, or at least i-minimize yan, ibalik dun sa 70-100 levels. Would that still be realistic? Well, ewan ko kung tatanggapin ng mga kung ipapasa ng mga babatas yun, no? Kasi parang bigla mo silang gineta. Di ba? Parang nakasanayan. Isang bilyon ang pinag-uusapan eh. Parang pag ilagay nga natin sa konteksto, parang dati-dati gumagastos silang 10,000 para sa Noche Buena, bigla mong ginawan 200. Medyo mahirap tignan yun, no? Sa akin, ang particular na reforma rito, medyo malawakan eh. Unang-una siguro dapat ay ipasa na talaga yung Freedom of Information Act para madali na para sa atin na malaman kung ano talaga nang gaganap, no, sa loob ng ehekutibo, sa loob ng legislatura. Pangalawa na dyan yung pagpasa ng Party Development Act para medyo may panimula na, no, sa pagpapatibay ng tunay na mga partido sa ating bansa. Kasi sabi ko nga, kung ang desisyon ng bawat mababatas ay batay sa kanyang political survival, di hati-hati ang lalabas dito.
hindi magiging programmatic yung budget. Hindi maaayon yan sa kung anong dapat tunguhin ng ating mga patakaran, kundi doon sa pangingibabaw at pananatili lamang nila sa kanilang kapangyarihan o posisyon. I remember usual na dahilan dito, Prof. Rani, ng mga politiko, lalo ng mga legislators. Teka, kailangan meron kaming role dyan dahil yung power of the purse sa Kongreso. Alam naman totally hands off kami. Okay, that's acceptable. Number 2, dahil sila ro kasi yung mga kinatawan ng mga tao, ng kanilang mga constituents dyan sa legislatura, so dapat, presumably, mas alam nila yung mga proyektong kailangan. Pero the question is, anong role ng mga development councils? Ano yung role ng community? Kasi dito lumalabas para nagiging on paper representatives sila. Pero basically, they're dictating whatever programs or projects that they deem fit using that allocables whimsically. Yeah. Well, doon sa punto na sila mga kinatawan at alam nila kung anong pwedeng gawin sa kanilang distrito, medyo maaaring sabihin natin may bahagyang tama yon, pero sa akin, Christian, ang isa pang hindi masyadong gumagana sa atin ay yung tinatawag na Regional Development Councils. Na talagang dapat ay, kasi kung may ang Regional Development Council, kung sino-sino mga miyembro niyan, dapat siguro ang pamantayan kung anong dapat pumasok doon ay yung ikakabuti ng reyon. Ang problema doon ay hindi naman nasusunod yun. Nasusunod yung gustuhan lamang ng medyo mas nakakataas ang posisyon doon sa Rio. Maaaring yung governor o maaaring yung congressman ng ilang distrito. Ayun. So, medyo ang problema doon sa allocable, kung ikukumpara natin doon sa nakaraan, lump sum siya, di ba? Yeah. Pipili ka na lang sa menu na binibigay ng DPWH.